Ito yung sunod natin pag-uusapan, pulis. Yung mga pulis na sangkot. Mga pulis na sangkot. Ano nga ba ito? Sangkot daw sa binayaran ng 2 million ng online sabong. Baka mas dadami pa. Nako po, mga kababayan. Pulis. Ito na, mga kababayan. Na sangkot. Baka mas dadami pa daw. Naku po, mga kababayan. Posibleng dumami pa, sabi ni Police PNP Chief General Nicolas Torre. Mga kababayan. Yon po ay ang ating anuhin, mga kababayan. Ito po, mga kababayan na. So ito, mga kababayan, ito ang sabi ni Nicolas Torre, ni PNP Chief Nicolas Torre, sa Pilipinas Today. Inihayag ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III sa press briefing ngayong Lunes, Hulyo 7, na posible pang dumami ang bilang ng mga pulis na sangkot sa missing Sabongeros case. Bukod sa 15 pulis na nasa kasulukuyang nasa restrictive custody, pero ito hindi natin tinatapos sa 15 na ito. Sabi ni General Torre. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. Yan nga ang sinasabi namin. Wala kaming sasantuhin dito. Nako, sabi ni General Torre yan. Bukod daw sa 15 pulis na nasa restrictive custody ngayon, nasangkot dyan sa missing Sabongero at tumanggap ng 2 million a month at 200,000 a month na isang colonel at isang lieutenant colonel. We will leave no stones unturned. Kahit na dumami ng dumami, ang importante dito, una, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, maklins na rin ang organisasyon ng PNP sa mga ganong klaseng personnel. Actually, ito mga kababayan, kalat kasi to ni Duterte. Kalat to ni Duterte, mga kababayan. Bakit? Panahon kasi ni Duterte nangyari ito. Pogo, online sabong, drug war, yung droga na tinago ng mga pulisan sa Maynila doon sa pawn shop. Panahon ni Digong, ito na naman 15 pulis sangkot, may tumatanggap pa ng 2 million a month. Kalat ni Digong to, hindi to kalat ni Marcos. Basurang iniwan ni Digong, masangsang, maalimusok, malangsa, mabaho, karimarimarim, kagimbal-gimbal. Kalat to ni Duterte. Panahon to ng administrasyong Duterte. Wala po kayong ebidensya. Putang ina, noob gamer kung walang ebidensya. Panahon ni Duterte itong nawawala yung mga missing sa Bungero. Tapos sasabihin mo ngayon, walang ebidensya? Tang ina. Gusto mo ebidensya? Gusto mong ebidensya? Na walang kinalaman? Pag ipakinig ko sa'yo to, anong masasabi mo? Pakinggan mo ito pakinggan mo. Ito. Pangulong Rodrigo Duterte ang isabong na di raw dapat isisi sa pagkawala ng higit 30 sabongero. Kaning isabong gives government 644 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog kanon. It's not the fault of the management. Nawawala ang Sabongero kasi nagbayad naman daw ang isabong ng 600 million. Kita mo, protector din. Dinipinsahan pa si Michael Yang, ay si Atong Ang. Ngayon sasabihin mo, walang ebidensya, tangina mo. Maglaro ka na lang dyan. Maglaro ka na lang. Huwag ka na makisambat dito sa usaping politika. Manahimik ka na lang. Dapat sa'yo sipain ka. Hayop ka. Wala kang kwentang comment. Magdagdag ka lang sa kabubuhan dyan. Continue natin, mga kababayan. Yung patungkol kay General Torre. Hindi daw niya sasantuhin na ang sabi niya, mas lalong dadami pa ang mga
pulis na sangkot dito sa missing sa Bungero, lalo na pag naumpisahan na ang investigasyon. Investigasyon. Dagdag personnel. Ganon yon. At sunod, sabi ni General Torre, sa retrieval operation sa missing sa Bungeros, challenge but we will try. Sabi niya sa retrieval operation daw, ma-challenge daw ito, matrabaho. Pero kakayanin at susubukan at gagawin. Kung si Kibuloy nga, nagkubkob ng lupa, nahuli. Ito pa kaya? Kung hindi sila magtago sa kalupaan, kung hindi sila gumawa ng bomb shelter, hindi sila mahuhuli ng PNP. Gayahin nila si Kibuloy. Yeah? Yan ang totoo, mga kababayan. Hanggat itong mga sangkot sa missing sa Bungero ay hindi ito magkubkob ng lupa at magtago sa ilalim ng lupa, mahuhuli to ng otoridad. Niwala kay sa akin. Ito pa. Sunod, sabi ni General Torre, tiniyak ng Philippine National Police ni General Torre na hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ang hustisya. Ayan po, mga kababayan, 3 po yan. Ito po yung una. Hindi ko lang malakihan eh. Ayan. So ito yung pangalawa na ang sabi ni General Torre, mahirap man ang operasyon ng PNP dyan sa missing sa Bungero ay kakayanin. Challenging but we'll try. We'll try. We'll see how far we can go sa ating mga efforts. Kapag hindi kaya, edi aminin natin na hindi kaya. Then we'll try another way. Saad ni General Torre. Ito namang isa, sabi niya, kapag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pang masangkot na pulis sa missing sa Bungero case. At yan ang sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito. We will leave no stones unturned, saad ni PNP Chief General Nicolas Torre III. At sabi niya, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ang hustisya. Sabi ko sa inyo, si General Torre kumukubkob ng lupa yan. Kakaiba to. Once, una si Ramos. Pero taktika ng sundalo yon si Ramos. Pumapangalawa si Trillanes. Pumapangatlo. Actually, pumapangalawa si Torre kay Lacson, Ping Lacson. Pero mas matindi itong si General Torre kaysa kay Ping Lacson, sa totoo lang, mga kababayan. Si Ping Lacson talaga, sa totoo lang, iba din yung estratehiya ni Ping Lacson, pero mas matindi itong si General Torre. Kaya yun, mga kababayan, yung ating live ngayon. So, actually, mga kababayan, narinig nyo naman, napanood nyo naman na ang sabi ni General Torre, wala silang sasantuhin, no? Wala silang dapat pagbigyan at hindi nila hahayaan. Hindi nila hahayaan na paglaruan nitong mga sindikato sa missing sa Bungero na sangkot ang batas. Kukubkob ng lupa itong si General Torre. So, yun po yun, mga kababayan. Klarong